3 hours later. Ang bidyong ito ay naglalahad ng mga impormasyon, mga kaalaman sa pagkukumpuni ng iba't ibang mga bagay katulad ng cellphone, TV, DVD, at iba pang electronic devices. Kasama na rin ang pagkukumpuni ng mga motorsiklo, engine overhaul, tune-up, change oil, and electrical problems. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay inaanyayahan ko po kayong i-click ang subscribe button at ang bell icon para maging updated ka sa mga susunod na uploads natin. Nag-upload ako ng isa o higit pang videos kada linggo. Maraming salamat po. Hello mga ka-timing. Pag-usapan natin yung ginawa ko last week na motorsiklo. So, ang gagawin natin is magpapalit tayo ng clutch lining. So, ang motor na yon ay wala ng batak, kaya a-assemble na natin siya. So, bago ang lahat, meron akong papanood na videos kung paano ba gumagana yung clutch lining natin mga ka-timing. So, itong video na to is makakakuha tayo ng konting idea para makita natin kung paano natin ina-assemble ang ating motorsiklo. So, panoorin nyo itong video na to. Ang clutch ay isa sa mahalagang components ng isang motorsiklo. At ito ay pinapagana ng clutch lever. Pero bago ang lahat, himay-himayin natin ang trabaho ng clutch para sa ating motor. Ang power ng engine ay gumagana sa pamamagitan ng pag-ikot ng crankshaft. At ang power na ito ay maililipat sa clutch housing at lilipat naman sa input shaft papuntang output shaft. At ang clutch ay binubuo ng 8 bahagi. Una, ang pressure plate, spring, bolt lock, clutch pack, which is steel plate and friction plate, ang clutch basket, at ang inner hub. Now, let's understand the clutch, kung paano ito gumagana. Kasabay ng pag-ikot ng crankshaft, iikot ang clutch basket, pero hindi gagana or hindi magta-transfer ang power sa gear system. Subukan nating maglagay ng 2 plates, which is friction plate and steel plate. So, itry muna natin yung friction plate and then paikutin natin ng makina. Kung mapapansin nyo is hindi gumagana yung input shaft, samantalang umaandar naman yung crankshaft. So, ilagay natin yung steel plate and then iikot yung input shaft, pero yung crankshaft is wala sa pamamagitan ng pag-pressure. So, gagana yung gagana lahat. So, iikot ang crankshaft, iikot rin po yung input at yung
Kaya pala mga ka-timing. So ngayon, alam na natin kung paano natin ito troubleshoot ang ating motorsiklo. So tara, samahan nyo po ako sa pagbabaklas in 5, 4, 3, 2. So, dinagdagan ko na rin ng kaya para hindi rin siya magalaw, dinadahan-dahan lang
Itong tinatanggal ko mga ka-timing is yung kanyang pressure plate. So ito yung kanyang pressure plate. Ito yung nagtutulak para doon sa ating clutch mga ka-timing. Yan, tumanggal yung bearing. And then sa nakikita nyo, ito yung kanyang clutch lining o yung tinatawag na friction plate. At ito naman, yung hinihila ko is yung steel plate. So ang pares niya is 5. So bali total niya is bali 10 lahat ang nakapaloob sa kanya. So ito yung tinatawag nila na clutch pack, yung nilalaman ng clutch housing. So tatanggalin lang natin yung clutch lining mga ka-timing dahil pudpud na po siya mga ka-timing. Bitak-bitak na yung kanyang carbon. So kaya walang hatak yung ating motor dahil pudpud na yung kanyang carbon at yung iba ay bitak-bitak na. So kaya hindi tuloy-tuloy yung takbo ng ating sasakyan. So dahil dyan, kailangan na natin magpalit ng bagong clutch lining. Ito yung bagong clutch na binili natin. Ibababad lang muna natin siya sa langis na kahit mga 30 minutes lang natin siyang ibabad. So after natin binababad yung langis, pakita ko sa inyo yung lumang clutch lining niya.
Kung mapapansin nyo mga timing, ito yung kanyang lumang clutch lining. So, biyak-biyak.
ayan, mga ka-timing, ilalagay na natin yung bagong gasket. So kaya natin binago yung bagong